AFP o militar o PNP, kaya ba mapatalsik ang isang nakaupong Pangulo? Bilang isang Pilipino, marahil nagtatanong ka kung ano ba ang kapangyarihan o kayang gampanan ng isang AFP at PNP dito sa mga nangyayaring politika na gulo sa ating bansa. Maaaring magbago ang takbo ng politika kapag bumaliktad ng suporta ang AFP at PNP. Pero malinaw sa batas na hindi pwedeng mapatalsik ang isang nakaupong Pangulo dahil lamang na bumaliktad ang AFP at PNP. Ito ay ayon sa ating batas. At higit sa lahat, bawal at iligal ang anumang military at police operation na magpapatanggal sa Pangulo sa pwesto. Ito ay tinatawag na kudita at mabigat na krimen sa ilalim ng ating konstitusyon o sa ating revised penal code. Ano ang sinasabi ng saligang batas? Ang Pangulo ay pwede lamang alisin sa pwesto sa pamamagitan ng Impeachment Article 11, Resignation o Permanent Disability, People Power pero hindi proseso ng militar. Ilalim din ng ating batas, hindi din kasama ang pagbawi ng suporta ng AFP, hindi rin kasama ang pagbawi ng suporta ng PNP. Utos ng mga military commanders, indirect pressure mula sa mga armed forces. Bakit hindi ba pwedeng magpatalsik ang AFP at PNP kung makapangyarihan sila sa mga ganitong sitwasyon sa ating bansa? Ayon sa Article 2, Section 3 ng 1987 Constitution, the Armed Forces of the Philippines shall be protector of the people and the states and shall be subject to the civilian authority at all times. Ibig sabihin, ang AFP at PNP ay hindi pwedeng maging dahilan ng pagtanggal sa pwesto ng isang Pangulong nakaupo. Obligasyon nila na sundin ang civilian authority o ang pinakamataas mismo. Ito ay ang Pangulo. Marahil ang tanong mo, paano na lang kung bumawi ng suporta ang AFP at PNP? Well, bigyan natin ng mas malalim na eksplanasyon. Hindi otomatiko na matatanggal ang Pangulo. Nananatili pa rin siya na lehitimong Pangulo hanggang siya ay mag-impeach, ma-resign o ma-declare na disabled. Pero tandaan, kapag bumaliktad na ng suporta ang AFP at PNP, dito na magsisimula ang political crisis na sitwasyon. Halimbawa sa kasaysayan, Marcos Sr. 1986 bumawi ng suporta ang militar. Nagkaroon ng people power, pero hindi ito legal na proseso. Ito ay isang revolusyon. Dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001, bumawi rin ng suporta ang militar, pero ang tunay na legal basis ay political collapse. Ibig sabihin, ang pagbawi ng AFP at PNP ng suporta ay magtitrigger ng malaking pampublikong protesta, bitak ng gobyerno, pag-urong ng suporta ng Kongreso maging ng Senado. At kapag nagbago ang numero sa Kongreso, ito ay magiging sanhi ng impeachment. Ito ang tanging legal para mapatalsik ang isang Pangulo. Sa madaling salita, ang AFP at PNP hindi pwede magpatalsik ng Pangulo dahil ito ay isang illegal. Gaya ng sabi natin, kapag bumawi sila ng suporta sa Pangulo ang AFP at PNP, dito na magsisimula ang pinakamalaking political crisis at magkukulaps ang gobyerno. Ibig sabihin, napakasimple lang. Kapag bumawi ng suporta ang AFP at PNP, kapag nagkaroon ng malawakang protesta, at kapag sumugod sa Malacanang ang mga nagpoprotesta, sino na ang harang? Dahil wala ng PNP at AFP, dito na magsisimula na mangyayari na naman ang nangyari noong Marcos 1986 Revolution. Ngayon sa kasalukuyan, ang nakaupo ngayon bilang AFP chief ay si General Romeo Browner Jr. Pakikita sa kanyang mga inilalabas na pahayag ngayon sa kasalukuyan na buo ang suporta niya sa Administrasyong Marcos. We'll stick to the rule of law. Hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo military punta. Ayon sa kanya, with the full of conviction, I assure the public that the armed forces of the Philippines will not engage in any action that violates the Constitution. Dagpa niya, hanggat ako ang Chief of Staff ng AFP, walang kudita na mangyayari sa ilalim ng aking termino. Isang pagpapatunay na sa ilalim ng ating batas na hindi legal na pwedeng magpatalsik ang PNP at AFP. Pero ang katotohanan ay malaki ang kapangyarihan at gagampanan ng mga AFP at PNP upang mapahina nila ang kapangyarihan ng Pangulo.